Hey, what's up sa inyo mga utol? Kamusta kayo at anong balita sa inyo? So ngayong araw pag-uusapan natin ang isa sa mga iconic hats pagdating sa ating mga vintage cap collectors. Sino nga bang hindi makaka-recognize sa cap na to? So samahan nyo akong talakayin at pag-usapan ang sombrero ni Idol. Simulan natin mga utol ko. So sino nga ba si Idol? Siya si Dennis Regino Magluyuan Magdaraog sa totoong buhay. O mas kilala natin bilang si April Boy o may palayaw na idol. So, saan galing yung April Boy? Bakit April Boy yung tawag sa kanya? Derived yung nickname ni April Boy sa kanyang birth month, which is April. So, ayun na yung naging nickname niya simula pagkabata. Malamang pamilyar at nakita nyo na yung mga hats na suot ni Idol na talaga namang pumukaw sa mata nating mga kolektor ng vintage hats. Ang pagsusuot ng vintage hats ni Idol ay heavily tied hindi lang sa kanyang forma kundi sa kanyang buong pagkatao. Yung mga hats na sinusuot ni Idol masasabi kong talagang rare at napakabihira sa mata. So makikita natin sa mga TV shows, interviews, sa kanyang mga concerts, pati na rin sa mga pelikulang ginanapan niya. Hindi lang yon mga utol, alam nyo bang hindi lang si April Boy ang nagsusuot ng vintage hats? Kasama niya rito yung dalawang kapatid niya, yon ay si Vingo at si Jimmy Regino. Nakilala sila bilang trio at tinawag na April Boys. Makikita natin dito mga utol sa mga throwback pictures nila April Boy at kasama yung mga kapatid niya na nakasuot sila ng vintage hats. So masasabi ko napaka-solid ng mga variant na suot nila dito. May ultimo sa mga album cover naka-vintage hats sila magkakapatid Ganon din sa mga lumang concert ni April Boy. Pati na rin sa mga pinagbidahan niyang pelikula nung araw, mapapansin nyong nakasuot talaga siya ng vintage hat lagi. Tinagurian ding Jukebox King si April Boy dahil sa mga sumikat niyang kanta. At ilan dito, ang mga kantang sikat na sikat nung 90s tulad ng Sana Ay Mahalin Mo Rin Ako, Umiiyak Ang Puso, at syempre, Ang Hindi Ko Kayang Tanggapin. Pero mga utol, ang pinaka-iconic talagang naging hat ni Idol is itong hat na to. Yung hat na pinamimigay ni Idol para sa mga fans niya habang nagko-concert, binabato niya to sa mga nanonood. Na talaga namang tumatak sa mga fans ni April Boy at may mga ibang mga taong nakapagtago ng iilang piraso na mga giveaway hats niya. Panoorin natin yung isang clip dito mga utol kung saan kumakanta si April Boy at namimigay siya ng hat para sa mga fans niya. Yun Idol. Talagang hawak ng hawak sa hat si Idol Ayan na, inabot na yung hats. Swerte. Balagbag bumato si April Boy Yun Bato lang ng bato. Boom. Boom, balagbag Idol. Solid. Ang sarap siguro manood ng concert ni April Boy noong mga panahon nila, Isipin mo, binabato-bato lang niya yung hats tapos mapupunta sa'yo. Napakaswerte ng mga makakakuha nito. At kwento ng mga fans ni Idol is mismong vintage hats pa minsan yung binabato niya sa concert para lang sa mga fans niya. At napakaswerte natin mga utol dahil may isa tayong utol na nag-send ng details ng hat na katulad ng pinamimigay ni April Boy. Tara sipatin natin. Alright, April Boy hat. So basically, two-tone siya mga utol. May bucket sa likod ng Idol. Plain red snap. Gold stitching yung pangalan. April Regino. Kakaiba yung embroidered ng boy sa gitna. Plain hat. Wala siyang tag Ang maganda rito mga utol, may message pa si April Boy sa kanya nandun sa brim ng hat. So napakaswerte nito ni utol dahil nakatanggap siya nito. Idol. Makikita nyo rin talaga yung pagmamahal ni April Boy sa mga fans niya So itong hat na to meron pang personal message. Napakaikli lang pero ang nakalagay always then April Boy Regino. Sobrang iconic mga utol. Masasabi ko napakalaki ng impluwensya ni April Boy para sa mga nangongolekta ng vintage hats. Lalo na siguro nung era nila nung 90s. At para na rin sa mga kabataan na nagsusuot at nangongolekta ng vintage hat sa panahon natin ngayon. At aminado o mga utol na isa ako sa mga naimpluwensya ni April Boy na batang 90s na magsuot at magkolekta ng vintage hats. Alam nyo ba mga utol na sa sobrang hilig ni April Boy sa sombrero ay dinala niya yung sombrero hanggang sa kanyang huling sandali. Makikita natin sa musileo niya dito na nakatayo sa Antipolo na yung design ng April Boy hat is nandun mismo sa kanyang huling hantungan. Talagang diehard mga utol, so makikita nyo naman kung gaano naka-incorporate yung sombrero kay April Boy. Hindi lang siya basta jukebox king, artista,
artist, singer, isa siyang tunay at lehitimong kolektor ng hat. At yun ang istorya sa likod ng iconic April Boy hat, mga utol. Kung magkakaroon ka ng chance ang umiscore nito, i-score ka ba ng April Boy hat? Comment ka nga dyan sa baba. Bago matapos ang episode na to, mga utol, gusto ko nga palang batiin yung isa sa mga utol natin mula Tayabas, Quezon, si Dominic Brian Patalinghog. Maraming salamat sa walang sawang suporta, utol, at salamat din dahil ibinahagi mo ang April Boy hat para sa aming lahat. Kung interesado kayo dun sa hat na na-feature natin sa episode na to, i-PM nyo lang to si utol. Pero ako personally, kung saaling sa akin yon, hindi ko ibibenta yan, itatago ko talaga yan as in for keeps, mga utol ko. Alright, dito muna natin tatapusin tong episode na to, mga utol ko. So hanggang sa muli, ingat palagi. God bless mga idol. I'm out.